Hello, welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Moana 2, halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa paglalakbay ni Moana sa karagatan upang maghanap ng iba pang taong tulad niya na may koneksyon sa dagat. Habang nawawala na siya ng pag-asa na makahanap ng kahit sino, nakatagpo siya ng isang sinaunang artifact na sa tingin niya ay iniwan ng mga taong hinahanap niya. Dahil dito, nagpasya siyang bumalik sa kanyang isla, kung saan sinalubong siya ng buong nayon, kabilang ang kanyang ama. Tinanong siya ng kanyang nakababatang kapatid na si Simeo kung ano ang dala niya para sa kanila. Ipinakita ni Moana ang artifact, ngunit hindi ito nagustuhan ng batang babae. Upang ipaliwanag ang kahalagahan nito, dinala niya si Simeo sa yungib ng kanilang mga ninuno upang ipaliwanag ang kasaysayan ng kanilang lahi bilang mga tagahanap ng daan. Sinabi niya na dito niya natuklasan na isa siyang wayfinder, tulad ng huling dakilang manlalakbay na si Taybiusa. Ipinahayag ni Taybiusa na bago ninakaw ni Maui ang puso ni Te-Fiti, napilitan ng kanilang mga tao na tumigil sa paglalayag. Naniniwala siya na kung maiuugnay nila ang kanilang isla sa iba pang tao sa karagatan, makakamit nila ang mga kamanghamanghang bagay. Sinabi ni Moana sa kanyang kapatid na bilang susunod na wayfinder, responsibilidad niya ngayon na ipagpatuloy ang sinimulan ni Taybiusa. Ngunit sinabi ni Simea na dapat kunin na lang ni Moana si Maui upang ipagpatuloy ang misyon upang manatili silang magkasama. Hindi nila alam na sa malayo, lumipad si Maui patungo sa isang hindi kilalang destinasyon, kung saan nakatagpo niya si Mat-Anji, ang diyosa ng bagyo at tagapagpatupad ni Nalo. Hiniling ni Maui kay Mat-Anji na buksan ang tarangkahan ng isla, ngunit tinukso siya nito at tinanong kung muli siyang makikipagtulungan kay Moana upang talunin si Nalo. Pinilit ni Maui na hindi siya nagmamalasakit kay Moana, ngunit sinabi ni Mat-Anji na hindi na niya ito mapoprotektahan, dahil kasangkot na rin ito sa laban, gusto man niya o hindi. Samantala, sa Motunui, nagdaos ng isang handaan bilang paggalang kay Moana matapos siyang hirangin bilang bagong Kai. Pagkatapos ng kasiyahan, pinangunahan ng kanyang ama na si Punong Tui Aliki ang seremonya ng Kava, kung saan tinanggap ni Moana ang kanyang titulo bilang punong manlalakbay. Biglang tumama ang kidlat sa bubungan, at biglang napunta si Moana sa isang pangitain. Nakita niya ang sarili niya sa isang bangka kasama si Taybiusa, na sinusubukang maglayag sa gitna ng isang malakas na bagyo. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, tumaob ang bangka dahil sa matataas na alon, at nalunod si Moana sa dagat. Ilang sandali ang lumipas, nagising siya sa Motunui, ngunit kakaiba ang anyo ng isla, tila wala nang nakatira rito. Habang iniisip niya kung nasaan ang kanyang mga tao, lumitaw si Taybiusa at sinabi na ganito ang magiging kinabukasan ng kanyang bayan kung hindi niya maibabalik ang koneksyon ng mga tao sa karagatan. Ngunit ang kanilang ina ang nagsabi na ang kanilang mga ninuno mismo ang pumili kay Moana para sa misyon na ito. Sa likuran nila, narinig ni Simea ang usapan at nalungkot nang malamang aalis muli si Moana. Pinaginhawa naman siya ng kanilang ama at sinabing siya na ang mag-aalaga kay Simea habang nililigtas muli ni Moana ang kanilang nayon mula sa madilim nitong hinaharap. Kinagabihan, pinag-isipan ni Moana ang kanyang desisyon at napagtanto niyang kailangan niyang sundan ang bulalakaw. Kinaumagahan, nakumbinsi siya ng kanyang ina na kailangan niya ng kasama sa kanyang paglalakbay. Kaya naman, kinuha niya ang isang dalubhasang manggagawa ng bangka na si Loto, na siyang gumawa ng kanong gagamitin nila. Sumunod, kinausap niya ang kanilang pinuno ng mga magsasaka na si Kiki upang tulungan silang magtanim ng pagkain sa kanilang paglalayag. Sa huli, lumapit siya sa isang lumang larawan ni Maui at tinanong kung tutulungan siyang muli sa misyon. Ngunit sa halip na si Maui, isang batang lalaki na nagngangalang Moy ang lumapit sa kanya. Kamukha ito ni Maui at kasing lakas din niya. Sa ganitong paraan, nabuo na ang kanyang pangkat at handa nang umalis si Moana. Matapos magpaalam sa kanyang pamilya, ipinakita niya kay Simea na kaibigan nila ang dagat, na bumukas upang bigyang daan ang kanilang paglalakbay. Dahil dito, nakumbinsi si Simea na ligtas siyang makakabalik. Ibinigay niya kay Moana ang isang bituin dagat bilang pangako na muling magkikita sila. Samantala, si Maui, na nahuli ni Mat-Anji, ay nakabiting patiwarik sa kailaliman ng dagat, malayo sa kanyang mahiwagang kawit. Sinubukan niyang gamitin ang mga isda upang maabot ito, ngunit nabigo ang kanyang plano.
Biglang lumitaw si Matanji at sinabing hindi na siya makapaghintay sa pagdating ni Moana upang sagipin siya. Habang nasa karagatan, nahirapan si Moana na pakalmihin ang kanyang pangkat habang nahaharap sila sa malalakas na alon. Upang maibsan ang kanilang kaba, inawit niya ang isang kanta na naging epektibo sa pagpapatahimik sa kanila. Habang lumilipas ang mga araw at gabi, patuloy nilang sinundan ang bulalakaw, hanggang sa isang araw, bigla itong sumabog. Sa simula, sinubukan ni Moana na manatiling kalmado, iniisip na bahagi lamang ito ng plano. Ngunit nang magsimulang mawala sa kontrol ang kanilang bangka, nagsimula siyang mataranta. Iniutos niya kay Moy na gamitin ang mga sagwan upang itama ang direksyon ng bangka, ngunit sinabi ni Lotto na hindi ito ang dahilan, ang dagat mismo ang nagtataboy sa kanila sa ibang direksyon. Ngunit hindi nagtagal, huminto rin ang kanilang pag-ikot. Doon nila napansin ang isang bagay sa di kalayuan. Masayang nagsimula sina Moy at Kiki na magdiwang, iniisip na narating na nila ang Motofeto. Ngunit nang marinig ni Moana ang isang pamilyar na tunog, napasigaw siya upang balaan ang kanyang mga kasama, napaligiran sila ng mga piratang nyog na tinatawag na kakamura. Akala ni Moana ay aatakihin sila ng mga kakamura, ngunit sa halip, nagsimulang umatras ang mga ito. Biglang bumukas ang isang dambuhalang higanteng kabibe sa likuran nila at nilamon ang isa pang barko. Mabilis na kumilos si Moana at sinubukang iliko ang kanilang bangka, ngunit napagtanto niyang napakalakas ng agos. Itinali niya ang kanilang bangka sa barko ng kakamura at hinayla ito palayo sa panganib. Ngunit hindi ito nagtagal, dahil binaril sila ng mga kakamura ng mga lasong palaso, dahilan upang mawalan sila ng kakayahang gumalaw. Kinuha ng mga pirata ang kanilang bangka at ginamit ang mga nyog upang ipahayag ang kanilang mensahe. Si Moy ang nakabasa ng mensahe, ang isla ng Kakamura ay nasa parehong dagat kung nasaan ang Motofeto. Nang hatiin ni Nalo ang karagatan upang pahinain ang mga tao, nawala ang kanilang koneksyon sa kanilang tahanan. Ngunit hindi sila sumuko at sa kanilang paghahanap ng daan pabalik, nakatagpo nila ang dambuhalang kabibe, dahilan upang isipin nilang hindi na sila muling makakauwi. Napagtanto ni Moana na sinusubukan lamang nilang bumalik sa kanilang tahanan. Kaya nang humingi ng tulong ang mga pirata upang talunin ang dambuhalang kabibe, pumayag siya. Bilang kapalit, nangako silang tutulungan siyang hanapin ang Motofeto. Si Lotto ang nakaisip ng isang matalinong plano, gagamitin nila ang lason mula sa kanilang mga palaso upang talunin ang dambuhalang kabibe. Sa ganitong paraan, sama-sama nilang hinarap ang halimaw sa kailaliman ng dagat. Ngunit mabilis na nawalan muli ng kontrol si Moana sa kanilang bangka. Sa huli, isang piratang nyog na nagngangalang Koto ang tumalon sa kanilang sasakyan at ginamit ang lason laban sa dambuhalang kabibe, na nagligtas sa lahat. Bago lumubog ang kabibe, pinutol ni Koto ang lubod na nag-uugnay sa kanilang bangka sa barko ng Kakamura, dahilan upang mahulog sila sa lungga ni Matanji. Sa kanilang pagkagulat at tuwa, natagpuan nila si Maui na nakatali rin doon. Nang sa wakas ay mapalaya siya, napansin niyang wala si Moana. Samantala, nagising si Moana at natuklasang mag-isa siya. Ngunit hindi nagtagal, lumitaw si Matanji sa harapan niya. Ipinahayag ni Matanji na siya mismo ay biktima rin ni Nalo at nais niyang tulungan si Moana na maabot ang Motofeto. Muling pinagtagpo ni Matanji si Moana kay Maui at sa natitirang kasamahan nila bago niya binuksan ang tarangkahan upang makalabas sila sa kanyang kaharian. Habang nasa karagatan, sinabi ni Maui kay Moana na mamamatay sila dahil masyadong makapangyarihan si Nalo. Biglang lumitaw ang isang halimaw na ipinadala ni Nalo upang atakihin sila. Napagtanto ni Moana na tama si Maui, baka nga hindi sila handa sa misyon. Pinabagsak ng halimaw ang kanilang bangka, at muntik nang mamatay si Moy, ngunit nailigtas siya ni Maui sa huling sandali. Di nagtagal, natagpuan ng pangkat ang kanilang sarili sa isang liblib na isla sa gitna ng karagatan. Ipinakita ni Lotto kay Moana ang wasak nilang bangka, na nagdulot sa kanya ng panghihina ng loob. Pakiramdam niya ay tuwing iniisip niyang may kontrol siya sa lahat, may pumipigil sa kanya. Ngunit pinaalala sa kanya ni Maui na nailigtas na niya ang lahat noon at kaya niya itong gawin muli. Dahil dito, muling lumakas ang loob ni Moana at nagsimulang bumuo ng isang plano kasama si Maui. Ipinaliwanag nila sa grupo na dadaan sila sa puso ng bagyo ni Nalo,
kung saan gagamitin ni Maui ang kanyang mahiwagang kawit upang iahon ang isla mula sa kailaliman. Samantala, gagabayan ni Moana at ng iba pang kasamahan ang bangka upang maiwasan ang matinding bagyo. Habang nasa ere, naganyong lawin si Maui at lumipad patungo sa bagyo. Samantala, sinubukan ni Moana at ng kanyang pangkat na ipagpatuloy ang kanilang paglalayag, ngunit naging mahirap ito dahil sa matinding unos. Dahil dito, bumalik si Maui sa bangka upang tulungan silang bumuo ng bagong plano. Ipinaliwanag ni Moana na nais ni Nalo na paghiwalayin ng mga tao upang siya ay lumakas. Kaya sinabi niya kay Maui na kailangan nilang subukan muli. Sa huli, nagawa ni Maui na marating ang sentro ng bagyo at gamitin ang kanyang kawit upang hilahin ang isla pataas. Habang ginagawa ito, nakagawa si Loto ng bagong layag upang mapanatiling matatag ang bangka sa gitna ng unos. Ngunit nang makita ni Moana na tinamaan si Maui ng kidlat at bumagsak sa dagat, alam niyang wala na silang ibang pagpipilian. Tumalon siya sa dagat at hinawakan ang Motu Feto. Sa sandaling iyon, tinamaan siya ng kidlat ni Nalo. Biglang huminto ang bagyo, at nagsimulang maglaho ang sumpa ni Nalo. Nang magkamalay si Maui, napagtanto niyang nawawala si Moana, kaya sumisid siya sa dagat upang hanapin ito. Natagpuan niya itong walang malay, at sa takot na hindi na ito magising, nagsimula siyang lumuha. Sa di inaasahang pagkakataon, lumitaw ang mga espiritu ng mga naunang Wayfinder sa paligid nila. Tinulungan nila si Moana na bumalik sa kanyang ulirat. Nang magising siya, napansin niyang nagkaroon siya ng isang bagong tato bilang tanda ng kanyang pagiging ganap na Wayfinder. Sa pamamagitan ng kanilang bagong lakas, nagawa ni Moana at Maui na iahon ang Motu Feto mula sa kailaliman ng dagat. Habang nanunood sila, muling nagkonekta ang mga daluyan ng karagatan, at hindi nagtagal, nagsimulang dumating ang iba pang mga tao patungo sa isla. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Moana sa kanilang nayon kasama sina Maui at ang kanyang mga kasamahan. Isang engranding pagdiriwang ang inihanda upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Sa huling bahagi ng kwento, makikita si Nalo na nagbabalak parusahan si Mat Angie dahil sa pagtulong kay Moana. Ngunit bago niya ito magawa, lumitaw si Tamatoa, ang dambuhalang alimango mula sa kaharian ng mga halimaw. Sinabi niyang nais niyang sumama kay Nalo upang maghayganti kay Moana.